Wow. So, eto guys, ito yung receptivity. Ibig sabihin nitong card na to guys, no? Tingnan nyo yung image ng card. Yung image, parang ikaw yan. Tapos yung kamay mo yan, nakasalo, nakaganon, no? Receptive. Ganyan, ganyan. So, ibig sabihin nito, receptive. Pag sinabing receptive, ready to receive, okay? Ready to receive. Maging handa ka sa pagtanggap ng mga blessings sa iyo, mga kapiksi. Alright, so ibig sabihin, maaaring ulanin kayo ng blessings or maaaring may mga blessings na paparating sa inyo. So, you have to be in a receptive state. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Oracle of the Month. Ito yung ating Oracle reading para ngayong September para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, Venus. Pasensya na kayo guys, nabubulol ako. So, meron tayong tatlong set ng decks dito. Ito yung para sa spiritual, sa life, and then sa love life naman ito. So, shuffle natin yung cards guys. So, nahin natin yung spiritual message. Positive and negative, general reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down mga kapiksi, no? Saan kayo message naka-resonate. Wow! So, ito guys, ito yung receptivity. Ibig sabihin itong card na to guys, no? Tingnan nyo yung image ng card. Yung image, parang ikaw yan. Tapos yung kamay mo yan, nakasalo, nakaganon, no? Receptive. Ganyan, ganyan. So, ibig sabihin nito, receptive. Pag sinabing receptive, ready to receive, okay? Ready to receive. Maging handa ka sa pagtanggap ng mga blessings sa iyo, mga kapiksi. Alright, so ibig sabihin, maaaring ulanin kayo ng blessings or maaaring may mga blessings na paparating sa inyo. So, you have to be in a receptive state. Sa mga bago nating kapiksi na hindi nakakaalam paano ba maging receptive state or paano ba ilagay yung sarili sa receptive state, mga kapiksi, gratitude and prayers, okay? So, or gratitude and appreciation. So, unang-una, magpasalamat. Palagi kayong magpasalamat. Palagi nyong i-appreciate yung mga blessings na dumadating sa inyo. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki, mga kapiksi, always say thank you on a daily basis and appreciate what you have. The more na ina-appreciate nyo yung mga blessings, the more that the universe will give you more evidences of blessings to come to your life, guys. Okay? Pangalawa, syempre, prayers and affirmations. So, magdasal, mga kapiksi, and affirm for your desires, for your blessings, no? And then, pangatlo, syempre, you have to take action sa iyong 3D or sa iyong physical reality, kung ano yung magagawa mo, di ba? Para dumating yung mga blessings sa iyo, maging masipag ka, maging matyaga ka, magsikap ka, wag yung tatamad-tamad, no? Hindi pwede yung dasal ka lang ng dasal pero hindi ka naman kumikilos. Kaya nga tayo merong kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Ibig sabihin, kumilos ka kung gusto mong matanggap yung mga blessings na yun na deserve mo sa buhay mo. Alright? And then, pang-apat, syempre, and pinaka-importante, pero pinaka-ignored, no? ng mga tao is yung pagkakaroon ng positibong mental diet. Always remember guys na kahit na nagdadasal kayo, kahit na kumikilos kayo, pero kung ang mental diet nyo naman ay napaka-negatibo, wala kayong makikitang resulta kasi kina-cancel out nya yung mga dasal nyo at yung mga hinihiling nyo. Kasi parang hindi kayo naniniwala no? Bakit pa kayo nagdadasal kung hindi naman kayo naniniwala? And kung puro negative din yung iniisip nyo, diba? So, it doesn't make sense. Make sure na kapag nagdadasal kayo and kumikilos kayo, sinasabayan nyo ng positibong mental diet. Kapag ka ang inyong mindset ay positive, it supports your desire. Para kayong nakaapak sa gasolina ng kotse nyo, no? Gasolina ng kotse, imagine nyo na nasa sasakyan kayo, di ba? Para umandar yung sasakyan nyo, kailangan nakaapak yung paa nyo sa gasolina, di ba? Para umabante. Otherwise, kung negative yung inyong mental diet, para kayong nakaapak sa preno, no? Preno. Pag nakaapak kayo sa preno, hindi kayo aandar, hindi kayo uusad. Ganun yung ginagawa ng negatibong mental diet, no? So, positive mental diet, gas, move, diretso, galaw. Negative mental diet, preno, stop, it will get you nowhere, no? So, make sure na naintindihan nyo yan, mga kapiksi.
And kung naintindihan nyo, comment down below. Kung naintindihan nyo, comment, I'm ready to receive. I'm ready to receive all the blessings that the universe has for me. Okay? I am receiving now. Sorry, ito yung pinakamagandang affirmation for receiving yung mga blessings. I am receiving now. I am receiving now all the blessings that the universe has for me. Okay? Comment nyo yan sa baba mga kapiksi, sana makabisado nyo. Again, I am receiving now. I am receiving all the blessings that the universe has for me. So, i-comment nyo yan guys para talagang salong-salo nyo yung mga blessings at talagang dumating sa inyo yung mga blessings sa buhay nyo mga kapiksi. Alright? Okay. So, yung next na mensahe natin para sa inyo, Sagittarius, life messages naman ito, no? Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video na to regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course Kapiksi, sobrang ganda talaga niyan and sobrang dami nyo matututunan. Kapag natutunan yan guys, talagang aasenso at uunlad yung buhay nyo mga Kapiksi, so mag-send na kayo ng email. Okay, so eto guys, ibig sabihin nito, may mga resources, no? Ito, mga resources guys, ito yung mga blessings, no? Sabi ko sa inyo, yung mga blessings nandyan lang sa paligid nyo, no? Pero sometimes, maaring hindi kayo receptive, eh. Ibig sabihin, may block somewhere, no? Hindi receptive, hindi handang mag-receive ng mga blessings, ng mga resources sa paligid mga Kapiksi. And most of the time, dahil yan sa mga negative emotions nyo, sa mga negative pattern of thoughts. Ibig sabihin, gusto nyo, let's say for example, gusto nyo yumaman, gusto nyo sumagana, pero ang mindset nyo is palagi akong walang pera, ang liit-liit ang sweldo ko, kapos na naman sweldo ko, ang dami-dami kong bayarin, ang mahal-mahal ng bilihin, di ba? So makikita nyo yung pattern of thoughts sobrang negative, kaya hindi nyo na-experience yung blessings, yung pagpapala. And yun yung maaari nyong na-experience right now. So, ibig sabihin nito, pay attention, guys, no? Pay attention sa pattern of thoughts nyo. Anong iniisip nyo? Anong palagi nyong iniisip? Saan kayo nag-i-spiral? Kaya nga, ang sabi ko, shift to gratitude, no? Kasi kapag kayo ay nag-shift sa gratitude, ibig sabihin, palagi kayo nagpapasalamat kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki yung blessing na na-experience nyo, it puts you in a receptive state. At the same time, tinatanggal nyo yung mga blocks, no? Kasi imbis na magreklamo kayo, magpasalamat kayo. So, nasi-shift yung inyong perception, nag-shift yung inyong energy, and whatever you focus on, energy flows, mga Kapiksi. Ibig sabihin, kung saan nakafocus yung attention nyo, doon nagfo-flow yung energy nyo, and doon din, yun din ang magmamaterialize sa inyong physical reality. So, it's very important that you stay on top of your thoughts always. Comment down below guys if naintindihan nyo. Sana naintindihan nyo. Para palagi kayong blessed sa buhay nyo mga Kapiksi. And for some of you guys, baka nakakalimutan nyo ng magdasal. And sabi ko nga, diba, isa yun sa pagiging receptive, yung pagdadasal, saying your prayers and your affirmation, para magkaroon kayo ng matibay na connection sa taas mga Kapiksi, and talagang maramdaman nyo yung pagpasok ng blessings sa buhay nyo. So, dasal-dasal pag may time, no? Imbis na baka yung iba sa inyo masyado na kayong nakatutok sa mga cellphone nyo. Yun na kasi ginagawa. Yun na yung ano ngayon yung trend, no, ng mga henerasyon ngayon. Put down your phone mga Kapiksi, take time to meditate and pray. Ganyan, para talagang mapalakas yung inyong spiritual connection mga Kapiksi. Alright? Okay. So, yeah. And then, yung ating last message is para naman sa inyong love life mga Kapiksi.
tingnan natin yung love life messages. Habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyo i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitarot@gmail.com. So, ito mga kapiksi, no? This is both positive and negative kasi between you and your specific person, maganda yung love connection nyo, no? There's an unconditional love, mutual feelings, mutual respect sa isa't isa. Super attracted kayo, matibay yung chemistry nyo, maganda yung chemistry nyo ng inyong partner or specific person, inaalagaan nyo, nirerespeto nyo yung isa't isa. But with this kind of energy, habang nag-enjoy kayo dyan, merong ahas. Yung iba, parang feeling ko meron naiinggit, no? Parang merong naiinggit sa inyo, sa relationship na meron kayo. And pwedeng itong person na to dahil sa this is a very selfish person, mga kapiksi, no, na umaaligid sa inyong relationship. This may be a third party person na pwedeng gumamit ng mga hindi magagandang pangmaraan, kagaya ng panggagayuma or pangriritual para mapasa kanya yung iyong partner or specific person, mga kapiksi. Okay, so may mga ganun talaga na hindi natin mawari kung bakit sila ganyan, babala. Kung kayo ito, no, wag na. Nakakasira kayo ng relasyon, and at the same time may balik yan sa inyo, mga kapiksi. So make sure na ang i-aim lang natin sa buhay natin is yung para sa atin talaga, no? Kumbaga, kailangan malinis palagi yung intentions natin, even sa pakikinig ng mga subliminals natin dito sa channel natin, guys. Palagi ko kayong nire-remind, kung kayo ay third party, wag niyong pakinggan kasi babalikan kayo ng karma. And at the same time, good intentions lang, gamitin sa mabuting intention. Ginawa natin yung mga subliminals para maayos yung relationship nyo, hindi para manira kayo ng relasyon ng ibang tao, okay? So gamitin sa mabuting intention, wag sa kalandian, mga kapiksi. So protect your relationship, pagdasal nyo yung relationship nyo, mga kapiksi, para hindi maagaw ng mga ahas. Alright? Okay. So, comment down below. Sagittarius, if nakaresonate kayo sa mga mensahe para sa inyo, ito yung ating full moon kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.